this evening. Mayong gabi ninyong tanan. And we are still sa atong discipleship nga series, mga igsoon. And we are in our Baptist Distinctives. And this is lesson number 7. Naanata sa litrang T. So, B-A-P-T-I-S-T. So, nakumpleto na natong Baptist, pero naapa man siya S. So, muna ito ang isgutan sa sunod Wednesday. But karong gabi, mga kaigsunan, ang atong isgutan, 2 offices of the local church. Duharay opisina, duharay officer sa church, mga kaigsunan. Wala na kanang daghan kay diha nga kuan ya kaning two offices of the church. Usa ra gyud ani ang deciding factor. Dili ang duha ka offices. So kung atong isgutan tonight, let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this evening once again. Thank you for giving us another opportunity to learn about our distinctive being a Baptist, O Lord, that we could show it to the world, the difference between the other churches and us. And thank you, Lord God, for the Bible nga naagyod ang imong guidance, nga dili gyud mi malihis, Lord, because of your words and because of the Holy Spirit within us, allowing us to understand your ways and plans, and especially the principles that we need to understand how to do your work, O God, nga imong gisugdan, o karon kami imong gisaligan ni ini, and please help us nga dili mi magbuot-buot sa among mga gustong buhaton sa church, but help us, Lord God, to learn especially this Baptist distinctives, O God, so that di gyud mi malihis sa imong mga plano. And tonight, I pray and commit to you each and every one to give us wisdom and enough understanding, O God, sa imong pulong. This is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. All right? So, 2 offices of the local church. Mag-ablitag bersikulo, mga igsoon, to begin with, Philippians chapter 1, and we will read verse number 1. Philippians 1:1. Nadiri nga verse, makita na to ang duha ka officer sa church. In verse number 1, the Bible says, Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons. So naa nagkuyog, mga igsoon, ang bishop and deacons gi-meeting ni Apostle Paul, kay si Apostle Paul sila man ang nag-establish sa mga churches, and then nag-train sila og somebody to become the pastor of the church. Unya agkato mga deacons gipili sa mga pastors, mga igsoon, og sa mga apostles, naa sila requirement para makahimong deacon, o nganong dunay deacon, o nganong dunay pastor. Mao ni ato isgutan karong gabi. All right? So, Baptists believe that Bible teaches that all Christians are called to serve and minister to others in Christ's name. But some are called and gifted by God to function in specific roles of ministry, such as pastors and deacons. So kitang tanan, once you got saved, naana kay kanang responsibility to go and preach the gospel of the Lord to all creatures. So gisugo ta sa Ginoo tanan ana, gideploy ta. That is our that is the great commission nga gihatag sa Ginoo sa church. So kitang tanan mangalagad ta sa Ginoo. All of us will serve, mga igsoon, but there are few nga gipili sa Ginoo for a special task. Nga kung wala ni sila, mga kaigsuonan, lisod ang pagtrabaho sa simbahan. So dili pwede nga wala ni, kay mao ni siya importante, kay mao ni ang magdawat sa mando sa Ginoo before dito i-disseminate sa mga katawhan sa Dios ang kaning pastor, mga igsoon. All right? So duha ra ni kapunto tonight, and we are going to learn its role and qualifications. So number 1, pastors. Gitawag sa ni siya igsoon og elders or bishops. So dili ni sila lahi.
Pag makita ka pastor, unya dunay elder, no? Kasagaran elder, walay S. So, kung naa magani ang tanan ipasabot elders, unya bishops. So kani sila referring to the same person. So karon nahibong ko mga kaigsuonan nga ang mga pastor i-ordain para mahimong bishop. So ambot di na gikan mga kaigsuonan nga sa Bible usara man ni sila. Dili man pasabot nga mas powerful si bishop kay ni pastor. Dili pasabot nga abi kay tiguwang ka, elder ka sa church. Kay naay mga nagsabot ingon ani mga igsoon nga kanang kay idara naman siya, ako'y elder diri sa church. Wrong. Bisan pag ang elder 30 anyos, ang membro 60 anyos, mo respeto gyud siya sa elder. Ang elder ang 30 anyos kay siya man ang pastor. Nasabtan na to igsoon. So ang mo ni gi-refer sa Bible, di ta kabuot ani kay mao may pagpasabot gyud sa Bible nga pag naay pastor diha, unya naay elder diha, naay bishop diha, same ra na sila. Okay? Now, letter A, role. Unsa may role mga kaigsuonan? So pastors provides spiritual leadership, teaching and shepherding to the church. They guide the congregation in matters of faith, doctrine, and ministry. So, bugat kayo ang responsibilidad sa pastor. So, kung imong sabton mga kaigsuonan, originally, dapat ang pastor, wala na gyud unta anang serving the table. Wala ang pastor, wala na siya anang guiding the people how to do business. Wala na unta gyud. If we have the people to do that. Nasabtan na to? Pero lagi, sa pagsugod nimo sa ministry, ikaw ang gitara, ikaw ang song leader, ikaw ang special number, ikaw ang muwali, ikaw ang mo tanan. Ikaw pa'y manglimpyo, tanan. Pero as the church grows, naana dayon tay mga deacons diri mga kaigsuonan. So, mao na ma-assign na. So, moabot ang panahon nga si Pastor Gonzalo wala na, di na magunahuna ang mga resources nato kay naa na tay gipalihok nga atong mga deacons to take care of that matter. Ingon ana na mga kaigsuonan, pero sa pagkakaron unsaon taman wala man. So bugat-bugat pa sa akong responsibility kay naapatanan sa ako ang mga igsoon, but we are looking forward nga ma-mature gyud ni atong mga men, then we could have a qualified member nga mahimong deacon. Kay kung atong ipugos mga kaigsuonan, kung atong masabtan ni ron, demon ang gawas. Mo na dili kay para lang naatay masuwat diha ka deacon, unya demon di ito, adik ko ana. Kaya naa may qualification. So ang pastor, bugat kayo, mo provide og spiritual leadership. Dili siya worldly leadership. Dapat na in accordance to the Word of God. So ang pastor dapat mag-study gyud. Ang pastor careful gyud nga ang sundon nga balaod mga igsoon naa gyud sa Bible. Dili pwede nga maghimuhimo tag-ato diri unya mangupya ta, ikaman atong i-apply diri unya without knowing nga wala di na sa Bible. Sumana kung mapastor ka, ingon anak pod ang imong leadership. Unya sa pagtudlo, pasalamat ta si Ginoo mga kaigsuonan nga kining ato ang mga preachings diri na ay direksyon. Kani ato mga lesson makuha nimo, ma-recall nimo. Unya na ay direksyon. Unya shepherding to the church. Ug unsay akong gi-guide ninyo, ako usa gitistingan para inighatag nako ninyo safe. Mao na siya. So i-guide ang congregation diha sa pagtuo. Na-feel ba na ninyo? Hinaot pa, napanday imong pagtuo. Doktrina! Na-feel ninyo nga nagtudlo tag doktrina dire? What about ministry? So, kinahanglan inyo yun nagdawaton yun. Kaya mo man akong trabaho. So, in Acts chapter 20, mga kaigsuonan, Acts 20. Acts chapter 20. Verse number 17, unya mo luksot ta sa 26 to 28. Dili na nato basahon tanan kay taas man mga igsoon. Daghan patag verses basahon. So in verse number 17 ta musugod, the Bible says, "And from Miletus he sent to Ephesus and called the elders of the church
gitawag ni Apostle Paul ang mga elders, iyang gitigom mga igsoon. Now, luksot ta sa 26. Hantod sa verse number 28. Gibatbat ni Apostle Paul kung giunsa niya pagtudlo ba. Nga wa gyud siya giwithhold. Unya grabe yan sakripisyo. And that is why in verse number 26, the Bible says, "Wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men." Kay gitarong magyud niya tudlo gyud. Wa man gyud siya giwithhold. Unya wa siya pugong-pugong kung badlongon ka, kung nasayop ka, nalis ka, iya jud kang istoryahon og diretso mga igsoon. So in verse number 27, "For I have not shunned or avoid," ang pasabot ana, "I have not shunned to declare unto you all the counsel of God." Why pugong? So pag kita, ikaw na ang mubarog, naana ka, nagmisyon ka, ayaw jud pugong-pugongi. Kung unsa ipawali sa Ginoo, ihatag yun na. Bisag kinsay maigo, bisag apil ka. Amen? Kay ang mahitabo usahay ingon ani, agoy ang mensahe igo man ko apil. Ato ning ilikay, ayaw ilikay. Kay ang tanan man nanginahanglan man og pagbadlong. Okay sa diri makabarog nga maingon, di jud ko kapabadlong pastor. Perfect. Perfect good town. Diha pa lang wa na. Di naka-perfect. Kay wa may perfect ani kalibutan na. Kay kung perfect pa ta, we don't need the Bible. Kay di naman ta angay badlungon, di ta angay sultian unsay sakto unsay sayop kay sakto naman ta permi. Si Apostle Paul gisiguro gyud niya nga mahatag ang tanang lesson nga angay makatunan nila. Muna in verse number 28, iya din giingnan ang mga pastor nga iyang gipundok. "Take heed therefore unto yourselves." Muna'y unahon nimo pagbantay ang inyong kaugalingon. Sunod, "And to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood." Responsibilidad sa mga pastor nga tudluan ang mga katawhan sa Dios kung unsay gustong ipahibaw sa Ginoo sa mga katawhan sa Dios. So mo na bugat kaayo na mga kaigsuonan tungod kay without the word of God, unsa may meaning sa church? Wala. Mo na dapat naaka sa insakto nga doktrina. So pasalamat ta na ang Bible, trabaho na sa pastor nga tudluan ang mga tao sa Dios. Mao na kamo dili mo pataka og pangita dito og mga leksyon, mga lesson, sa kinsa na niyo paminaw na dugay na tuan na ka dito gipakaon na ka siyawa mga igsoon. Unya pagtan-aw niya, mas daghan imong feeding dito, inig paminaw nimo sa imong pastor, musukwahi na ang imong nakatunan dito kay na brainwash na ka mga igsoon, pag abot nimo diha wa na opposition na ka. No, nahimo na kang gainsayers. In 1 Peter chapter 5, 1 Peter chapter 5. Verse number 1 to 5, tanawag usay gisulti diri sa role sa pastor, the elders. So pasabot ani, pastor, "The elders which are among you I exhort, who am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed." Unsay giingon sa verse number 2, "Feed the flock of God, which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind." Naay instruction mga kaigsunan nga gihatag sa Ginoo. Naay instruction nga gihatag sa mga elders nga dapat mao ni inyong itudlo. So, ang tudlo ni Apostle Paul, the same sa tudlo ni Apostle Peter. Nga naman, pariha raman sila magtutudlo si Kristo. So, si Apostle Peter na-learn niya mga kaigsunan during the kanang earthly ministry ni Christ. Kuyog-kuyog siya. Si Apostle Paul, na-train siya mga igsoon sa mga apostles, unya,
tanawa ang tudlo niya Apostle Peter diri sa 1 Peter chapter 5 parihas. Dili word for word yun, pero pariha ra gipasabot. Feed the flock of God, which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly. Dapat di ka napugos. Not for money, but of a ready mind. Amen? Dili pasabot igsoon nga, pastor gani ko, di na jud ko magkalisod sa kwarta. Kwarta de imuhang tumong nagpastor ka. So, filthy lucre na siya. Dili na mo reason nganong ni suod ka sa pagkapastor. Ang imong rason para magamit ka sa pag-feed sa mga katauhan sa Ginoo, pag-take care nila. Sa verse number 3, neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. Dili ka mahimong boss, mga kaigsuonan. Kundili mahimo kang servant. Mahimo ka nga kanabitong mga alagad man ta sa Ginoo tanan, mo bitaw na ang prinsipyo ni Christ. More is given, more is required. Kung mas taas ang imuhang posisyon, mas dako imong obligasyon. Sa kalibutan, taas imong posisyon, nanginambin na lang ka. Unya, sige na lang kag, hasta sagbot, limpyoin niyo diha. Hoy! Tabi! Boss na. Pero ang pastor lahi, iyang pakit-on giun sa pagtrabaho para musunod ang mga tao. Ingon ana ang pastoral, mga igsoon, ingon ana ang prinsipyo nga gihatag sa Ginoo para sa mga pastors. Lead them by example. In verse number 4, and when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. So dili tanang pastor makadawat ani kay daghan man mga pastoron, Lord man. No, nga hasta na ilang mga personal belongings, naagi sila sugoonon. Lipi ako sapatos. Labi ako sinina. Plansa akong kuan. Mga young people ba sa church? Kita ko gingunan na ang mga young people niya, gitawag nilang training. Isaktuhan lang ang kasing-kasing nga kung training bagyo na. Or nahimo silang sulugoon nimo kay pastor ka. Dapat dilingon ana ang sugo sa Ginoo, tudluan sila sa prinsipyo sa Ginoo, tudluan sila sa mga doktrina nga dapat nilang makatunan so that they could also go and do the job that God gave them. Dili kay gamito na to sila para pagpanilhig sa atong balay, para sa paglimpyo, di ba? Hugasig sakyanan, ingon ana. Ako careful kay kuana mga igsoon kay murag mahog niya tag lordship ba? Kung kaya nako, ako gimubuhat. Di ba? Usahay ilogon sa mga membro. Pag kanang kaya na nako gyud, ako nagkinahanglan tabang, mobalibad man ko. Tungod kay dili ko ninyo Lord. Di ba? Teacher ko ninyo, guide, pastor, mga kaigsunan. Sayang man ang crown God, no? Kung magbos-bos ko ninyo ba? Di ba? Hasta gani sa resources, di man ko kuan gyud ninyo, ka-demand gyud ninyo, tuduan naman tamo, mauning atong kinahanglan buhaton, pero di jud ko maingon, Brad, kinahanglan Brad Raymond, Brad, dugaya nimo Brad. Kano sa man ka Brad? Di ba no? Lordship na. Ayog lang ayan, bro. Magkapagtuo, magkay, unsa man ni, oy na, wala, tudlo, ragyan na to, Di ba? Kung naay mo tuo, mo man ay gamiton gyud sa Ginoo. So mo na siya ang kuan ang dapat prinsipyo ipasa nato mga igsoon. Dili pinugsanay. Pero ingon pa nila, wa po'y balibaray. Kung makasabot na ka, makasabot ka sa kabubuton sa Ginoo. Sayang ang crown of glory. Verse 5, likewise, ye younger, tanawa, younger, yan people na to. No, mga young people, pamilya mo. Submit yourselves unto the elder. Pila ka buk pastor sa church?
maunang YS. Submit to your own pastor. All of you, be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Mo na bisag unsaon na imong pugos mga kaigsunan og paduol sa Ginoo, pero ang Ginoo iwakli ra ka, di kaniya gamiton nganuman proud man ka. Daghang kay mga Kristohanon karon presenting themselves to God, nga mga lagad sila, maghimo sila ilang kaugalingon nga pamaagi without the knowledge of the man of God. Di gyud na i-approve sa Ginoo mga igsoon. Mao na makapasaag nila. Di sila kita sa kabubuton sa Ginoo. Kay ang reason nganong naay pastor, ang prinsipyo sa Ginoo adto ihatag ang mga lesson, teachings, tanan, guidance adto ihatag sa pastor para usata nga magtrabaho. Mao nay church. Di ba? Kaysa katong nakita nako nga picture mga kaigsunan nga ang tanan nga mga naglingkod ba puros na itimon. Unya ang usa nga nagbugsay. Usa ra siya gabugsay nya ang mga nanakay puros naggunit og timon. Asa ka na padong ilang bangka? Yan ko murag yung simbahan ay. Nga ang pastor mo naning kamot in town. Unya ang mga membro ga buot-buot lang ilang ko galing og drive sa ilang kinabuhi. Asa ka padong tong bangka? Kamo yun na una. Kung ang tanan pasayro tagaan og timon. Di ba, timon, mamanay mo determine asa pa doong ang bangka. Naggunit tanan og timon. Asam na pa doong kung kamo, tagsa-tagsa mo nga tagaan og pagbuot ba? Kay puros mo na ay kanang wisdom nga gihatag sa Ginoo nako, naapod ang usa, so managlahi na, di ba na maparehas? Asa pa doong ang simbahan? So di magkasinabot mga kaigsunan. Wala pagkahiusa. Pero kung ibutan na to diri sa church, usara maoy gibutang sa Ginoo diha para iyang ingnon unsay angay buhaton ang tanan maminaw mga kaigsunan na ay unity. Dapat ingon ana ang mahitabo sa simbahan. Kay mao may tudlo sa Ginoo gyud. Amen. Mao na nga naay subjection gyud ngadto sa kanang elder, unya magkahiusa ang tanan with humility, dili proud, kay balibaran jud ka sa Ginoo. So that is the role of the man of God, the pastor. What about, letter B, qualification. Unsa may qualification sa pastor? So the qualification fall generally into two categories, characters and gifts for ministry. The office of a pastor should be used to serve others, not in selfish or self-promoting ways. Dapat, kung unsa may itudlo o igiya sa pastor, mga igsoon, dili na para sa iyang kaugalingon. Dapat para na sa katawhan sa Ginoo. Dapat dili selfish. Dapat tanan makabenepisyo, mga igsoon. Dapat mo na thinking. Kung ikaw na ang pastor, dapat mo na thinking. Kay mo na kanang gusto sa Ginoo. In 1 Timothy chapter 3, paminawa ang qualification. This is a true saying. If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. Wala na mo labaw pa ani. Mauna ni siya ang pinakanindot nga pwede natong i-desire aning kalibutan na. In verse number 2, a bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, up to teach. Qualification na. So, pag nag-desire ka pagka-pastor, hinay-hinay na nagpangita niyo diha. Si wife, pero minyo naman mo. Pasar na ka sa usa. Ato dahil ka sa ikaduha, vigilant. Mabinantayon ka. Unya, sober, dili ka kanang easy masudlan sa yawa, mga igsoon. Good behavior. Kumusta, pasar pagyapon? Given to hospitality. Dili is na biro.
Kay kuan ko ni ang ministry, good people. Up to teach. Amo na. Oh, ubay-ubay na ta diri og kano eh. Pwede. Di ba? Verse number 3. Not given to wine. No striker. Not greedy of filthy lucre. But patient. Not a brawler. Not covetous. Verse 4. One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity. In all areas of life, ang imong anak dapat mo submit nimo. Inig-ingon nimo hunong na anang cellphone, dapat ang imong anak mo hunong siya sa iyang cellphone. In all gravity man. No, kay kapakyasa na sa man of God kung ang iyang anak di mo tuman niya. Kay qualification man na. So dapat you rule your own house pretty well. So in all areas of life, in all gravity, with all gravity ang giingon sa Bible. In verse number 5, for if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Simple kayo nga explanation. Kung dili ka ka-rule well sa imong balay, how can you rule well in the church of God? Puros man na pamilyado. Amen? Bisan pa, yung people pa na, naman na iya ko galingong pamilya. So everybody has their own family. Labaw na inig kaminyo na. No? Iya na yun ang pamilya niya. How can you guide? How can you coach the people of God? Kung ikaw, wala kay imuhang pamilya. So simple kayo nga logic ang giingon sa Bible. Verse number 6. Not a novice, lest being lifted up with pride, he fall into the condemnation of the devil. Kabantay mo anak ka ng bag-o pa lang naluwas mga igsoon, o niya pagkaman, nagwali dayon siya, novice man na. Sa diyan makawali siya, focus kay siya sa iyang nahimo. Diba? Nindot ka kung wali no. Dili siya focus sa lesson. Focus siya sa iyahang kanang gesture. Focus siya sa iyahang pronunciation. Focus diha. Pero tanawa na mga preacher nga nangaraan na mga kaigsunan, katulig-tulimbang na mga pulong diha usay, pero ang lesson na. Ingon na ba? Unya siya ang novice maghimo na siya mensahe. Hala, insaktuhon gyud na ang mga grammar, ang mga kuan diha o hastaan ka ng kuan, hastaan ka ng mga illustration, hala haong gyud diha. Ingon na mo na napalit bitaw ang papel, nawa mensahe tanan. Wala nya dili nakabiya sa imuhang gisuwat diha kay naa naman diha imong hanay. But not the old preachers. Di gyud mawa because we are preaching according to what the Bible says. So importante kayo nga ma-relate na ninyo gyud sa inyong spiritual life mga igsoon. Muna importante kayo ni verse number 7. Moreover, he must have a good report of them which are without, lest he fall into reproach and the snare of the devil. Kinsa ka outside. Mao na daghan kay nga damay nga mga pastor nga tarong nga mga pastor tungod kay daghan kay mga pastor dito sa gawas nga gigamit ang word nga pastor kuridas na tanan. Daghan kay mga pastor dito nga mangingilad. Maupay magpasiugda mga kaigsunan anang invest. Diba? Dili tanan nga mga invest tinuod. So ingon ana siya ka grabe ang yawa mo destroy sa name nga pastor mga igsoon. So muna atong i-maintain ang kaning qualification kay sa musugot kag sa dili qualification man gyud na siya. So kung naa na unya ka sa pastoral, i-maintain gyud nimo mga igsoon kay ang kontra na nato ani ang Ginoo naman. Titus chapter 1. Titus chapter 1. Giotro og tudlo ni Apostle Paul
In verse number 5 to 9, ingon sa Bible, mga kaigsunan, "For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city as I had appointed thee." So gisugo si Titus, mga kaigsunan, ni Apostle Paul nga biyaan ta ka diri o niya, "I want you to ordain elders." So giingnan niya, mao ni ang qualification, ha. Anawa unsa iyang giingon? Verse 6, "If any be blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of riot or unruly." Verse 7, "For a bishop must be blameless as the steward of God, not self-willed," kinahanglan nagsunod gyud kabubuton sa Ginoo, "not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre," gibalik-balik yun na, in verse 8, "but a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, temperate, holding fast the faithful word, as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince." Who? The gainsayers. Daghan kay mga opposite og thinking, mga kaigsunan. Di ba? Unya, ma-convince na niya. Because the Word of God is so powerful. Powerful jud kay pulong sa Ginoo. Unya, anak kapait, daghan kayong gainsayer, sud gyud sa church. Mga siwil og utok ba? Lahi og dagan sa panguna-una. Mao man niya gitawag mga opposition. They think differently. Ingon ana. Pero sayop na. Okay man na, you think differently because the world is different. But you think like you are the child of God following according to the will of God. Mao na nga usahay sa kalibutan matawag ka nga black sheep. Matawag ka because you are doing something else that they cannot understand. Pero padayon lang ka kay nakita man nimo sa Bible. Labi na kung ihatag na nimo imong kaugalingon sa Ginoo to become His servant, being a pastor, a preacher. Lahi ang dagan sa imong utok, mga igsoon. Na di ka masabtan. Labi na kanang nagpastor na ka, for example, diri sa atong church, the way I think is not only now. Lagyo naglabay ba? If we do it, this thing now, mo ni ang equivalent after pila ka years. So kung di ta mo buhat ani, nagpabilin gyapon tag unsa ta. And I hope that this time it will be sweeter. Para ang may tabo, sweeter as the years go by. Diba? Para tamis na sa datong maabtan sunod. Mo na'y nakanindot, mga kaisunan. So listen to your pastor. Listen. Unya, kamo nga nag-desire sa pagkapastor, hala, mauni qualification, mga kaisunan. Mauni ang qualification. So let's go to the next office. The office of a deacon. So the deacons, mga kaigsunan. So same gihapon sa pastor o sa may role sa deacon. So deacons serve the practical needs of the church community. They address physical, temporal, and relational matters within the congregation. So inumduman na ninyo, mo na trabaho sa deacon. Wala siya ilabot sa leadership sa kanang equal sa pastor, mga igsoon. Ang iyaha adto sa mga relational, kanang money matters, kanang pagtabang sa mga poor members. So, dapat naa diha ang deacon, diha siya nakatutok sa mga physical nga panginhanglan sa church. Unya sa kanang mga temporal nga mga gipagbuhat, like unsa may mga usay natay buhaton, mga temporary na siya. So deacon ana mo trabaho.
So the deacons are not viewed as a governing body, but as servant leaders, mga igsoon. So ang deacon, dili pwede magpundok ang mga deacon contrary to the man of God. Kay wa gyud na gitagaan og authority ang deacon nga mahimong governing body sa church. It is the office of the pastor, mao'y governing body. All right? Not the deacon. Now in Acts chapter 6, balik ta sa book of Acts, chapter 6. Sa dihang nagdako na ang ministry, daghan na ang nanginahanglan, nga wala na atiman, diri mga igsoon ni gawas ang first deacon. Og ang reason, maunay rule, mga igsoon sa mga deacon. In verse number 1, the Bible says, and in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews because their widows were neglected in the daily ministration. So, mura sila og na-insecure mga igsoon, abi kay di man may mga Hebrew, abi kay mga Grecian man mi, wa na mi giatiman. Kay mga Hebrew baya ang katong mga apostle, no? Ang mga disciple, mga Hebrew kasagaran. So kami abi kay Grecian man mi, pasagdan lang mi. So naanay murmurings. Pero ang sa pagkatinuod, nanaghan na sila. Daghan ang giatiman. Muna in verse number 2, then the 12 called the multitude of the disciples unto them and said, it is not reason that we should leave the word of God and serve tables. So mura siya nahitabo mga igsoon sa panahon ni Nehemiah nga sa dihang gi-rebuild niya ang broken walls, si Sanballat og Tobia murag pahunungon ba? Murag mo sila nahitabo ang trabaho sa mga pastor, ang trabaho sa mga apostles is kanag the ministry of the word. Pero mura magusto nila nga atiman namin sa among pagkaon. Dili pwede, dili siya equal. Biyaan nimo ang pag-build sa life sa mga Kristohanon, unya adto ra ka pag supply sa needs sa ilang tiyan, dili equal. So dapat dili pabiyaan ang spiritual matters. Amen. So mo na ningon ang mga apostles, mga kaigsunan, dili siya reason. Dili siya enough. In verse number 3, wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. Ang pag-atiman sa mga nagkinahanglan. So, unsa kanindot, no, kung ang simbahan, ingunanan na. Nga ang mga men karon nahimo ng deacon. Kay ni pasar, unsa man sila? Full of the Holy Ghost. Nata diri ani? Full of wisdom. Nanata ani? Whom we may appoint over this business. Verse 4, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. And, verse number 5, the saying pleased the whole multitude, and they choose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. Naana sila gipili, mga igsoon. In verse number 6, whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid their hands on them. So, gipray over sila. Wala sila dapati, ha? Kaya kanang laid hands baya, usahay, gigamit na diri nga, gipandapatan sila. Unsa ni kanang hising? They laid hands on them, gipray over sila. So, importante kayo. Ang role sa deacon, importante kayo sa church. Munang nahimo siyang another important office, mga igsoon sa church. So, duha na sila. Ang office sa pastor o ang office sa deacon. Nganong importante ang deacon? Tungod kay naay mga buluhaton sa church nga dili angay nga hunungon ang trabaho sa pastor para iyan ang atimanon. So dapat ang manudlo ani diri kabahin sa atong resources inguna na deacon. Deacon nga parihag pangunahuna
sa pastor. Dili deacon nga demon di ay. Di mo sunod. Malahi ang dagan, dili matunong mga igsoon ang direksyon sa kanang simbahan. So tungod ato nakampante ang mga Christian women. Nalipay sila kay naatiman naman sila. Kinahanglan ba muhunong ang mga apostle sa ilang trabaho? Dili. So mo na ang church, ingon ana pod pag maingon ana na ang dagan simbahan, pagkaninduta sa dagan sa church. Managhan ang mga membro nga na-satisfied sila igsoon kay ang pulong sa Ginoo wala man nayamo-yamo. Di ba? Wala man siya na kuan ba? Wala siya na kanang minadali na lang ba? Natudlo gyapon. Nagiyahan gyapon. Nakaampo gyapon. Unay nakanindot. So, kumusta? Naipasado din eh. Kay manindot ning nanatay dekon ba? Nana? Magpray mo ha, magpray mo nga Lord. Himo akong kuan Lord kanang qualified sa pagka-dekon. Kanindot man na dekon ka niya na pastor ka. Nindot kayo. Okay? So dili kuan ha, dili boss si dekon, dili boss. Kundi servant. Kaya di maka deciding body. Kundi servant man ka. Klaro man na ang gisulti diri. Ang reason nga nung naa sila deacon to serve tables. To serve tables. So what are the qualification of a deacon? Qualification ta. So deacons, qualification emphasizes or gi-emphasize character traits related to service, relationships, and family life. Naadiha nakasentro ang qualification sa deacon. Atong basahon ang qualification. Balik ta sa 1 Timothy. 1 Timothy chapter 3, 8 to 13. The Bible says, likewise must the deacons be grave, not double-tongued, not given to much wine, not greedy of filthy lucre. Ngano importante man kaayo, dili double-tongued. Agree sa dihang naa si pastor. Pero pagtalikod na, church, let's do something else. Double tongue. Ang usa ka tang ni amen. Ang usa ka tang ni opos. Dili na maayo. Dili siya pasar. Alright? So dapat dili double tongue. Not given too much wine. Pwede na mo inom ang deacon pastor. Deacon lang sa ako pastor. Kay ang pastor, not given to wine man yun. Not given to wine. So, bisan 4% di na day pwede na si Kuan, no? Si Nobilino. Kay pastor man. Na may mga, Kuan, na may mga 4%. Nya, wine man gyapon na. So, pwede ang deacon, ana. Kay not too much man. Pero ang mga pastor gyud zero mga ison. So sa deacon lang sa. Ginahinay man kasakpan. Not given too much wine. Dilisan mangwartahay. So kaning mga wartahay gyud dako jud kani kadaot sa buluhaton sa Ginoo kay hasta ang deacon bawal. 9. Holding the mystery of the faith in a pure conscience. Dapat ang imong pagtuo perting lig-una sama sa imong pastor. Verse 10, and let this also first be proved, then let them use the office of a deacon, being found blameless. Even so must their wives be grave, not slanderers, sober, faithful in all things. O, pamina mo, kamong gusto mag-deacon, train your wife.
Yaminay ka nga, agoy, pastor, lisura kay akong wife, di man grave. Grabe. Grabe ka isog ng akong wife. Adi imo nang itame. Wife, para makapasar in taong kos Ginoo, big grave. Not slanderers. Pero sad to say, mga igsoon, daghang pastor's wife karon slanderer. Manaot ba? Manaot. Mo istorya og di maayo batok sa lain. Sa deacon, dili pwede ang asawa ingon ana. Sober, faithful in all things. So, hindi ka nga, sa pastor's wife, pastor, pwede day na. Dili, pud good. Di magay pwede sa asawa sa deacon, kana pang asawa sa pastor. Labaw na. Di ba? Oh. Verse number 12. Let the deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own houses well. Verse 13. For they that have used the office of a deacon well purchase to themselves a good degree and great boldness in the faith which is in Christ Jesus. What a degree to become a deacon. Lupig ko ni mong doctorate ani. Na, deacon pa lang. Mga igsoon. So nindot kayo kung naatay mga tao ingon ani. Mao na sa pagkakaroon mga igsoon, ato lang sa ginay-hinay, sa di pa ta mo proceed ngadto sa pagka-deacon, mag-produce tag mga Aquila and Priscilla sa church. At least, that would be your first step to the office of the deacon. So kung naatay mga deacon, gamay na lang nga step, igsoon, ngadto sa pagkapastor. Induta niyo. Nga dili ta maka-send out ba? Kung dili mo agi sa deacon, no? Kabaw na bag unsay feeling nga ikaw kanang naa ka sa church. Kay kuan naman na nakaangko na makag-office sa church. Kay duha naman, pastor o deacon naman. So na-feel na nimo, naa na kay heart gyud kung unsa gyud buluhaton sa Ginoo. Kay naa naman ka ang imong pag-atiman sa mga nagkinahanglan sa church, nindot kayo pag nanatay deacon, panalitan na nasakit, nanatay ma-assign dia ba? So it is not really the responsibility of the pastor nga ang tanang mga nasakit at tuon yun na. It is not part of our job being a pastor. Mo na nga deacon mga igsoon kay sila wa gyud nila gibuhian ilahang responsibility, gihatag nila sige pagngita na mo kinahanglan na tag tawo ingon na. So mo na diri sa church nindotag na anatay office nga mo atiman sa mga na ospital, mga pobre nato nga mga membro. Kay di mo gyud pwede nga way pobre na man gyud. Pero bati sa kayo puro pobre. Di ba? So naagita, mo na karon ndot kay ni mga kaigsunan, naanata sa sakto na nga steps ang atong gibuhat. We are preparing people for the greater work ahead, mga igsoon. So how wonderful nga makahimo ta ani. Usa ka adlaw, pasado na ta, pwede na ta manabang, then naana din tay ma-anoint or ma-appoint nga mga deacon. Muna yung nakanindot. So, kung atong sabton ang atong lesson, mga igsoon, the difference between the pastor and the deacon, not only ang ilang office nga, dili deciding factor ang deacon, ang pastor office ra mo ay deciding factor, ang pastor, Ginoo gapili. Pero ang mga deacon, ang church mo nagpili. Approved by the pastor. Pero naagya po'y qualification. So, appointee ang deacon. Calling ang pastor. Kaya ang Ginoo magud mismo nagtawag. So, dili sila equal. Nasabta na to. Mao na nga, importante gyud nga ang pastor ma-preserve gyud siya. Kay mao man siya ang connection sa church ngadto sa Ginoo para mainsakto ang dagan sa church. Mao na i-protect yun na ang pastor. So, paningkamot mo, nga usa ka adlaw,
kamo na may naghandle sa atong resources. Di ba? Nga ako na lang, ang para sa pamilya nako, nga kuan, unya, naka-learn na mo sa networking, kay, pag na-networking company nga maingon, lifetime ni, mga igsoon, baka ko na ang networking company. So, pag na-learn na ninyo ang concept sa networking, sa resources na to, mga igsoon, ayaw pagkamati ang kompanya, pagkamati ang sistema. Because company may vary. But rest assured na kung kani nga company mo fade away na ni siya, naagyo na ibalik, ipuli ang Ginoo nga bag-o na pod. So, networking gyapon. Ingon na. In global is still okay. Pero, na may mas nindot. So, grupo man mo. So, mabalhin na diretso. Di ba? Ni una dayon ang leader ni una, sige, sunod na, hinahinay, sunod. Nabalhin tanan. Grupo gyapon. Ingon na ba kay disciple man. Mo na nakanindot na to. So pag na-learn na nanay deko nagdaan na. Wala, hanoy-hanoy igsoon. Ato ta mag-start tag church dito. Ang una-unaon sa pastor ba? Asa atong mabalay-balay na at asa man ni ani wa pay simbahan diri. So magkatag ng lighthouse. Magtanaw ta sa mapa mga kaigsunan sa Philippines, tigana ng lighthouse no, nanatay lighthouse all over Philippines. O magdamgo na din ta asa na tang nasod ani. Di ba? Asa na nga nasod? So nasod na ito isigutan. Dili lisod para nato because we have the three. Money, time, and health. So muna ito i-develop kanon. Let's regain what God gave to us. Siya may naghatag sa time. Siya naghatag sa health. Ato lang giguba. Siya po nang naghatag sa wealth. Do you agree with that? Ingon si David, imo manitan ng Lord. Kani amo gi-offer nimo. Kinsa man mi nga mo offer ani, imo man ni. So siya gahatag sa wealth. Siya po'y gahatag sa health o sa atong time. Wa may na nag-iyag lain. Kisa may lain mo hatag na. So ato lang bagi paggamit sa Ginoo ba? Mo na para ma-reclaim na to balik aron mahatag na to sa Ginoo. Mo na inindot kayo. Amen. So those are the two offices of the local church. And I hope mga kaigsunan nga maka-desire mo, Lord, if you may, please, himo ako nga deacon. Di ba? Kamo sad mga asawa sad, ampo sad ka, Lord, tabangi ko nga di ko mahimong disqualifier sa akong bana. Wana, bridle your your tongue. Kinahanglan imo na napugnan ang imong kuan kung baon ka, ay ikaw ray nakaila. No, sa imong weakness. So imo nang ituon po didto para kita magamit gyud ta sa Ginoo gyud kanang kuan, kanang taas ba nga klase nga paggamit ba. Dili kay pipila lang ka tuig unya di nako, manako, kamo na pod. Ako di ko kasabot nganong naitaw nga na-limit ang iyang service. Di ba no? Ako na ko'y desire nga, hinaot pa nga, inigpuli sa akong anak, na po ko'y kusog, nga muhimo sa lain nga mga ministries. Kay kaning Agak Rescue, dako man ni. Dako man ni. Kaning foundation, dako man na. So, samtang naapa ko, makita na nako nga akong anak, nag-guide pa nako, kasi yan ay pastor. So, what a wonderful desire, no? Nga, ingon na. O niya, makastart ta, niya ako, church planter na ko, ana. O niya, samtang, no? Emeritus nga church planter. Ninduta, ano eh? Emeritus nga church planter. Muna akong desire, mga igsoon. So, kamo, pag desire mo, ani nga offices, wa may sayop sa pang-desire. Okay? Let's bow our head. Let's close our eyes. Most gracious Heavenly Father, thank you, Lord,
for the offices that you allowed us to learn tonight. Thank you for the office of the pastor, nga mao'y deciding factor, Lord, nga mao'y naggunit yun sa manubela, nga mao'y imong kabubuton. And thank you for the deacons, nga one of these days we could have deacons in this church to serve tables so that ang mga naay mga paginahanglan nga mga members maatiman sila, Lord. Salamat kaayo sa pagpahibaw nimo namo that this is part of our distinctive, and please help us, dear God, to keep this nga naagyo ni sa mga kasing-kasing kanunay nga among respetuhan ang opisina sa pastor o sa deacon. Salamat kay Lord, ug dungog og himaya among ibalik kanimo, hilabin na, Lord, sa kadaugan nga imong ihatag karon sa invitation, that you will let your people come, especially the men of this church, O God, that they will come before you to give their lives to you, O Lord, nga they would be willing to be used in these offices, O God, nga ma-meet yun nila ang requirement nini. And ingon man ang mga asawa nila, Lord, that they will support their husband, that they will serve you, O God, faithfully, hantod sa imong pagpalik. Salamat kay Lord, nining invitation. Please bless them to come for your glory in Jesus' name. Amen. And the Lord has